Ay, ba hindi, kayo? hindi. Supporter. Ayan na, Supporter. Supporters. Pero eto na nga, mga This is it. suporta. Eto na talaga yun. Ang game number 2 ng RSG Philippines at Falcons AP Bren. Sisimula na muna natin syempre sa pagsilip sa ating mga top junglers ng Pinas. Oo, narinig ko kanina yung kwento na si Ayun, Kuya ayun na. Irad daw ay ano na, medyo kalmado na maglaro. Pero mas maganda sa hero niya. Parang na-miss niya yata ito pa nagkataon. Grabe naman yung atras abante. Am I in or out? Si Light na pa-flicker out. Ay, nako, it rhymes, di ba? At ngayon, medyo mapapatras na nga lang din ang dalawa sa miyembro ng RSG. Mapapakita talaga in or out, di ba? Pero sa ngayon, Chantel, babalik muna tayo sa kung ano yung in pagdating sa mga emblem sets or emblem build rather Gusto ko yan. ng ating mga teams. Lalo na sa mga aspiring dyan, di ba? Sa pag-RG nyo ba kami matutunan kayo? Pero ito, yung aggression na hinahanap natin. Nako si Kuya Nibor na ribonan kanina at napatalon pa nga si Kyle TC. Oh. Kaya first blood mapupunta sa RSG. Mulat dito si Kuya Mulait, di ba? With his jawhead. Pick na nga lang din here for game number 2. Great start for RSG Philippines. Kaya talagang dapat Nibor give up. Oh, Nibor give up talaga para dito sa RSG. And Oo. isa din sila sa mga kilalang teams na ganito na parang bigla silang na-activate. Bigla silang nagigising. Pero yung kalaban din nila dito, isa din sa mga teams na grabe din mag-adjust mid-game or habang naglalaro. Oo, iba yung ano eh. Ayun, binato Iba ng... yung sistema ng pag-iisip nila dito. Binato ng... Oh, para sure na Gusto mo ma-secure. ba to? Oh, gusto mo ba to? Sa'yo na to. Oh, di ba? Ganyan ang tunay na kaibigan. Oo. Iaabot. Hindi lang basta iaalok. Iaabot pa sa'yo. Ito, secure mo. Kailangan ma-secure. Pero crucial yung mga ganon para din hindi maagaw dahil pasok din sa range kanina ni Super Marco. Lalo na si Super Marco, isa rin talaga to sa tinitingnan nga natin na pag sinabing Brody, di ba? Ay, oo nga pala. Baka ilang ulit na rin siyang na-edit mismo yung mukha niya sa isang Brody. Oo nga pala, parang nakatatak na rin sa kanyang pangalan ko kanina yung show ni Light, ngayon naman Brody ni Super Marco. Di ba? At ngayon, natatatakan na lang din muna natin. Syempre, kung paano ba muli ngayon babangon sa aggression si Irad. Kasi sinabi nga ni Umi, ayon sa kanyang sources, Oo. is parang medyo controlled na. Pero sa funny kasi, yun nga yung hinahanap natin. Kailangan dito nagwawala Oh, eh. kailangan niyang pakawalan Kailangan niyang pakawalan yung kanyang funny na bigla-bigla na lang kung saan-saan na kumakapit pero parang kakaibang disiplina dito. Si Kuya Light, hindi siya nagpaparamdam. Wala ako dito at hindi niyo ako nakikita. Ako'y isang damo lamang. Hindi ako ito. Hindi totoo ang inyong nakikita. Pero ito, makikita muna natin ang pagkalma. Pero susugod na nga lang din sila ng sabay-sabay dito, holding their positions dito sa turtle. Mare-reset yung turtle natin. Grabe, alam mo na talagang intense yung laban dahil unang turtle pa lang. Ganto na ang nangyari. Grabe, no? 0-1 kill score, 3 minutes, buhay pa ang unang pagong sa laban na ito. Pareho silang nag-iingat na nga lang din. Pero kung sumatotal, yan. Ang nakasanayan kasi natin ay action agad, pero ibibigay sa atin ni Irad. Oo, nakita doon sa may top lane. So, ito na yata. Hindi na ito mare-reset kasi wala na yung papader. Dito ni Flap TZ, pero pang unstoppable force na gagamitin. Nakapag-purify dito si Few, pero yun nga lang, mapapatay na rin ni Light. At itutuloy pa rin dito yung pagong. Masisecure yan ng RSG Tempest of Blades para kay Kyle TZ. In-attempt pa rin doon ni Kyle TZ. Sumabay siya with the Tempest of Blades. Kaso nga lang hindi naging posible yon. Aray. Pero very nice pick of though with Light's ejector play. Unstoppable force and ejector play. Nagiging unstoppable ngayon ang first moves dito ng RSG Philippines. They want to go for the checkmate. Pero a way to checkmate is of course eliminate na nga lang din yung mga nagmimistulang pawn dito sa laban na ito. Yung pawn na yun, syempre, is itong si Few na ang ganda rin naman ng pag-pawn out niya with the Nether Realm eh. That's everything. Oh, ano din dito, parang usually, di ba, parang season 10, ang match-up mo is Paramis tsaka Valentina. Oo. Ngayon, crucial yung timing ngayon ni Aqua. Kung paano dito mabibait or siya yung
sabihin na natin mas matagal yung kanya magiging Netherrealm. Tapos mamaya pwede rin siya mag-shift kung aling ulti yung gagamitin niya. Oo, ayun nga yung sinasabi kanina ng ating mga panel, di ba? Although marami-rami ang magandang gayahin dito ni Aqua, but definitely knowing him, madalas ay yung Faramis ulti kapag nagbabalantina siya na may katapat na Faramis ha, baka mamaya walang Faramis sa game. Mahirap yun pag nag-IMU ka tapos walang parami sa kalaban. Oo, at ito yung isa sa talagang aalagaan niya, di ba? The timing of his Nether Realm. Pero ngayon, ang timing ay nasa sa kamay pa rin naman ni Irad. Tahimik ang buhay niya. Walang nang de-deny sa kanya pagdating sa purple. Oo, actually ganun yung nagiging pattern dito ng dalawang jungles natin. Although kanina nakuha na nga si Cal TZ, so medyo nagkaroon ng delay no moment na yun kasi si Irad is level 9. Okay, so nandun siya nakaabang sa may bottom lane. Pero ang call nila dito is another ejector na naman. Napilitan, nagamitin doon yung kanyang Tempest of Blades at kamuntika na rin. Dito si Irad, hindi tatawa na Spear of Destruction, pero si Kuya ni Bora, nakapwesto dito sa purple buff ng side ng FCAP. Napakaganda pag-setup play naman dito para sa RSG, pero may sagot na Glorious Pathway at nagamit na yung IMU na Netherrealm. Parang itutuloy pa dito ng FCAP. Meron mga pokes para sa kanila, pero sakit ng mga lagitik dito ni Nibor. Oo, yung lagitik na yan, pumipitik lalo eh, di ba? Imagine, after the primal rat na nga lang din, ay talagang kailangan mong umiwas, bumababa naman kay Pylax. Parang mama mo yan, pag nakailang tawag na sa'yo, tapos bumaba na. Ayun, ibig sabihin, Super Saiyan mode na yan. Medyo galit na yon kung nakailang sigaw na, tapos bumaba na nagdan. Ay humanda ka na talaga. Pero sa ngayon, Ayan yung mga pagpitik nila ay magbubunga na nga ba? May pitik na naman na ejector. Nakapag-flicker out dito sa Flap TZ, kaya naman mababawi dito ng FCAP. Ginamit na rin ni Owen yung kanyang Glorious Pathway at si Kyle TZ ang makakakuha dito ng turtle. Dediretso na ulit dun sa mga usual rotation ang ating mga players. But look at the gold lead, RSG with that 1.5k. Siguro ang naging call na lang din talaga doon ng Falcon CP Bren is wala pang nagagaya doon si Aqua. Hindi siya makalapit pa totally dito kay Few just to copy that Netherrealm. And mauna-una dito, ito yung nagpapahirap talaga sa atin kanina pa. So why not give Light a headache na nga lang din. At ngayon sa may bandang taas, ang bilis ng transition dito nila Owen and Flap TZ. Umuntog! Okay, nakita natin, nagamit na doon yung kanyang Purify. So meron na ngayong comms P. Moscow. P Moscow. Hindi, push pala yung P. Ay, basta hindi. Fury. Para dito kay Kusei, so pwede siya 4 targetin letters. mamayan. Po 4 letters yan. Tapos may oras yan. Pero hindi. Yan. For me, the math is not mathing for me. So kayo na magkalkula yan. Pero minsan pag F kasi, flicker. Flicker, ayan. Yan yung mga kailangan yung tandaan sa mga aspiring pro players dyan. Ay, eto na. Isipin mo, Lito Wanderer pa lang, pero ganito na agad yung respeto ng ating dalawang teams. Alam nila na nandiyan yung isa't isa, pero wala nagpipilit na magkaroon ng team fight. So still, almost 8 minutes sa laban natin. Controlled aggression ang pinaka nagiging storya nung laro. Sila ito, ejector, tapos unstoppable force. Pag pwedeng patayin, G, ang RSG. Pero yung FCAP, pagka hindi nakuha, yung gustong targetin, diretso naman sa Glorious Pathway. Oo, at yun yung nakikita talaga natin na trend nga, kumbaga. Pero babalikan lang natin yung kay Aqua na talaga ang control na ginagaya niya throughout this round is going to be the Faramis. Pero situational pa rin naman yan. Kung kailangan nila ng additional setup ng alang din or initiation, of course, the Glorious Pathway is a way to go as well. Pero kasi isinaalang-alang niya na yan kay Nibor tsaka kay Light. Tingin niya sapat na yun. May Earth Shatter ba naman? At Ejector, hindi ko na lang alam kung hindi ka pa madadakdak ng gusto dyan. Mahirap yung pag yun yung mga nakasalubong mo, parang mapapahinto ka agad. So ito, nagkakaamuyan yata yung dalawang players natin dito sa may top lane. Kita. Dahil delikado rin pagka nakuha dito si Kusei. Ito na naman yung buhay ni Kusei sa top. Kasi yun yung mga sabihin na nating buhay ng isang Moscow pag meron ng Lord. Parang as much as possible yung play sa'yo is ikaw yung nasa opposite lane. Kasi pwede ka naman humabol anytime. It's because of the Spear of Destruction. Saka yung buhay kasi ng isang Moscow, alam naman nating lahat, hindi pwedeng mawala sa paningin mo ito eh. Kaya laging merong eye out dito kay Kusei na nga lang din. Pero speaking of which na nga lang din, alam niya na may call dito. Wala dito. Wala kayong Flap TZ dyan. Nandito, nakabantay sa akin. And so far, for the members of RSG Philippines, they're still waiting. Sakali may Earth Shatter dito, baka yun yung maging go. Tapos pa-follow up na lang din si Light. Or vice versa. Diba? Pwedeng mauna si Light dito, pa-follow up lang si Nibor. Ano na talaga to? Athena, waiting game. Waiting game is the key para sa ating mga teams.
Dahil gaya ng binanggit natin, alam naman nila kung saan talaga nakapwesto yung mga players. Pero dahil waiting game sila ngayon, kailan, saan, at bakit gagamitin yung mga skills. Yan yung tumatakbo ngayon sa Oo. kanilang mga utak. In English, what, when, and where. Oh, parang poster lang yan. Oo. Diba, what ang key dito or ano nga ba yung pinaglalabanan? Siyempre yung puntos for game number 2. Where? Dito sa Lord. Sa Lord Pit. O, diba? At when, syempre, malalaman natin yan kapag kami isang na-pick up, parang yun na yung hudyat para simulan na nga lang din dito ang Lord. Pero so far, makikita natin ngayon na parang nag-gets na lang din ni Kusina. Delikado yata kapag medyo malayo yung... Dito na lang ako sa dito na lang ako sa may bottom lane. Na kinoconsider niyang safest route for now. Pero yung dun sa may bandang taas, sabayan ni Ira Datical TZ at may featuring Flap TZ. Oh, if ever no, para mayroon na agad counter or mapatalon nila wild charge against Irad. So speaking of Irad, meron ng Malefic Roar para sa ating laban at si Flap TZ yun nandun sa may top lane. So sinisimulan ngayon ng RSG. Biggest question, itutuloy, hindi nila nasagot agad nila agad yung tanong. Pero kapag Purify na si View, napakadang pagpasok doon, View's gonna be down. Kaya naman may sagot dito na NetherRealm sa ng RSG. Dumating na rin si Irad. O Gwen nakuha na rin si Super Marco sa may ilalim. Grabe naman, double kill na. At nagalit na nga yung funny nila. Flap TC ginamit yung wall charge. Meron taga-free hit nga lang dito yung RSG. Kusei, laban dito sa mga players ng FCAP. Apat ang patay. RSG ngayon ang magsisimula ng Lord. 4-1 pero buhay dito ang isang Kyle TZ. Kaya niya bang agawin to sa kamay ng mga Raiders? Pero mukha magiging call niya na nga lang din dito ay push. Talagang i-punish ibang linya. And for that, RSG Philippines ay lalamang at makakakuha ng Lord sa kamay nila. Grabe yung mga pa-earth shatter dito ni Kuya Nibora. By the way, perfect pa ang kanyang assist out of 8 kills dito sa ating game. So yung sinabi mo dito na vice versa na ginagawa ni Light at saka ni Nibora ay very effective against FCAP. Pasahan sila ng bola or pasahan sila ng hero. Ito, kung kanina may ankle break, ito na talaga yung alley-oop play Ayan na. sinasabi natin. Yan ang true talaga. +1, Chantel. Pero ito for RSG Philippines, that's an added bonus sa kanila na ganun nga, may hindi to basta control lamang. They have what it takes to totally hold down a member na kung sino man humarap dito sa Falcon sa Ipibren. At bukod pa doon, ang ganda rin nung naging call nila na why not ikaw na lang muna Irad yung split push. Tapos kailangan kasi talaga dito sa Kusei sa may bandang gitna. Speaking of gitna, Nako, hindi pa rin nakasira dito ng RSG. Napakatalino ng ginawa ni Flap TZ. By the way, nilagyan niya ng wall para makaabot pa yung mga players dito ng FCAP na nasa may bottom lane at makadepensa doon sa may middle lane. Pero RSG, nakasira ulit sila ng torre doon sa may taas at after depensahan, nasira pa rin yung gitna. nasili pa rin ni Kusei. Parang pwede pa rin to, pre. Ito, pwede talaga yata. Oo. Medyo napapasigaw tayo dito kay Irad. Ito yung hinahanap nating asim. Diba? Hindi kompleto ang sinigang pag walang asim. Okay, nadagdagan na ngayon ng sampalok. Oo. Si Kuya Irad, nararamdaman na niya yung Tamang timpla. tamang timpla. This is how I do it. Oo. Diba? Ito yung, if we can go back, diba? Diba? At he goes back to his asim place na nga lang din na by the way, ay maganda-ganda ang pinapakita nilang performance as a whole dito sa game number 2. 2-8 ang ating kill score, Chantel. At hawak pa ng RSG ang lead in terms of net worth. Oh, ngayon para sa FCAP parang ang nagiging target for them is si Few. Kailangan dito may mag-front din para dito kay Few since meron naman siyang Purify. Pero dumating na naman yata tayo sa point sa ating laban na nag-aantay na lang yata ng next na Lord. Malamang sa Yung malamang. mga teams natin, wag lang may madudulas Wag doon lang. sa may Cyclone Eye. Wag lang talaga. Marami-rami nang nabiktima doon sa Cyclone Eye na yan, Chantel. At hindi na yata nila gustong dagdagan pa iyan. Di ba? Kung meron din tayong stats doon sa Cyclone Eye na yan, parang tingin ko, Cases of Cyclone Eye accidents. sino yung top 1 and top 2 at top 3? Yung mga crucial moments kasi talaga pag hindi mo rin napapansin na natapakan mo pala yung Cyclone Eye, nagiging iba yung sitwasyon ng laban. Minsan kasi yung mata mo medyo nag-autopilot eh. Nakatingin ka lang doon sa gusto mong targetin. Pero iba yung nangyayari. Ay, ayan. Ay, naaagaw! Naaagaw ni Kuya Nibor. Talagang nibor enough, di Oo, ba? naniniwala na ako sa kanyang quotes na
Nibor enough at saka Nibor say never. Oo, Nibor. diba? At lalo yung mga buhukan ni Kuya Nibor mo talaga. Talaga naman mapapakataka. Pero eto, nangalang din. Muli ang medyo nakakakaba. Wala ng Netherland dito si Few. At si Few na nga dito ang pwedeng targetin. Napapasok na nga pero mahahatak naman dito si Rad! Saktong-sakto yung sagot dito ng Netherrealm para kay Aqua at itutuloy pa rin kay TC. Meron mga pag-damage doon at kamunti ka na nga. Hinahabol siya ng mga players dito na side ng RSG. Pero ito na ang sinasabi nating Task Force RSG at ang nire-raid nila ngayon ay yung Lord. Grabe, taas ang kamay. Diba? Walang susuko dito. Pero hindi nila pinaway-gayway. Oo. Pero ito, ang way naman ng RSG Philippines para makabawi ng gusto. Imagine that, nawala man si Rad Chantel. Pero nakuha pa rin nila yung Lord. Pangalawang Lord, by the way, sa laban na ito. Kaso, saraduhan mo man ng pinto ang isang Jawhead. Talaga naman may pagkakataon na Mechanic yan Oh, grabe na dito si The Boy Next Door. Ay. Ang ating neighbor. Oh, the friendly neighborhood. Diba? Ng Grabe na to. RSG. Grabe, 1-0-10. At syempre, alam mo naman, great power comes with great responsibility. Yan, at dahil responsibilidad niya na rin ngayon na i-zone out ang mga players ng FCAP, mapapaatras lang din naman dito ang mga Bs. And for RSG, lamang sila 5A, meron pa silang Lord dun sa may top lane. Okay, medyo tahimik muling nagbabantay. May konting silip kay Irad. Kaso, nga lang din na nandiyan si Kaltizi papalag. Sabi niya, sige sir. Grabe, parang episode sa Harry Potter. Yung Medyo- nga nangyari doon, tapos hinahanap nila parang glitch cup. Oo, yung Quidditch. Yan. Okay, so may top lane dito. Sisirain na ng side ng RSG yung Torre. Medyo nasusunog yung Supermarket Knight. Siya Ay, naman, nahuli. si Flop TZ. Nako po! Nako po! Natunaw dito yung bato. Ako, nangaray siya talaga doon sa mga sibata naman na nanggagaling dito kay Kusay. At aabante sila paunti-unti. Kumpleto pa rin ang 5 miyembro ng RSG at ngayon nagmamadali sila. Ito na nga lang din ba? RSG! Biglang nagising dito yung Task Force Raid. Nabanggit mo, Chantel.